guys! I'm Abby from the House of Collab Season 7 and now, eto ang ating first mukbang vlog. And I'm with... Hi guys! I'm Gail Ocariza and I'm from Season 4 FNC Content Creator and the House of Collab Season 7 Content Creator. So for today's vlog po pala is kasama ko si Ate Abby, syempre kasi channel niya ito. Yes! And bago tayo magsimula, don't forget to subscribe her YouTube channel and also follow her to all her social media accounts. And guess what? We all have a different some foods here and ang Yes. ito-content po namin ay magki-question and answer Yes, portion tayo, for the diba? mukbang and Yes. question. We have tukbuki, we have bibimbap, we have a kimchi raji soup, and we also have a chicken wings. This one pa. And we also have bibimbap mini roll. Yes. So let's go! Let's So go. okay, first question 1. Ilan na ang naging ex mo? Ay. Ako, honestly, ang naging ex ko po is dalawa lang talaga. So, kasi yung first ex ko po kasi is sobrang, ano niya, cheater siya. Ay, grabe yun. He's a cheater. And pero nagtagal kami nun, 2 years. And yung third naman, is naghiwalay din kami kasi cheater din. So Ayun yung lang. pangatlo ko ngayon, hindi kami maghiwalay, di pwede. Hindi na. Yes, hindi na. Dapat dating to marry tayo din, guys. Yes, kasi hindi naman na tayo bata para magkilala pa tayo ng tao na alam naman natin na laro-laro lang, di So ba? true. So, nasaan yung Yung ex niya, wala pa sa ex ko. Kasi ako, 8 ata or 9. Yung ngayon is pang 10 na siya. And dating to marry tayo, kaya pang Pang last 10? na yan. Ang dami mong ex, Diba? Ilang taon ka na nga, ate? 31. Kaya pala. Kasi sabi nga nila, pag bata ka pa, madami ka pa talaga makikilala. Yes, totoo. So, okay, let's move to the second, Question, si Gail naman. Eto, ang tanong ko. Paano mo nalagpasan yung pinakamahirap na challenge sa buhay mo? Ay, bago kumain, magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Yes. So, I guess it's all right to say nature, but you're second one. Thank you, God, for the Lord. Amen. So, okay. Ulit. Paano nga ba? Siyempre andun yung family ko eh. Sila yung sumuporta sa akin kahit na ang dami kong naging mali sa buhay. Sila pa rin yung nagstay para sa akin. Hindi sila nawala. Lalo yung parents ko sa yung anak ko, yun. Ako, kasi lumaki ako mag-isa. So, para sa akin, ang ginawa ko is maging matatag, mag-pray lang, at gawin ang lahat ng kailangan mo gawin. Kasi, pag ikaw namumukbuk ka lang sa inyo, wala kang ginagawa, wala talagang mangyayari sa buhay mo kung tamad ka lang. Totoo. So, kailangan mo talagang magsikap para lahat ng challenges sa buhay mo malalagpasan mo. Diba? Okay. So, si Ate Abby naman. Diba? Ganto, ikaw, madali ka bang mapikon sa mga biro-biro lang? Minsan, pag like, Sobra, Below diba? the belt. Oo. Below the belt. oo. Kasi may ibang tao na kapag ganyan, akala nila okay lang sa'yo yung biro nila, pero di nila alam nakakapikon. Tapos, pag ina-open up pa sa kanila, ako pa yung mali. Totoo. Parang ganon. Pero guys, maging mindful naman tayo kasi hindi naman lang kasi tayo bata. Totoo. It's okay na nagbibiro-biruan tayo, pero sana naman maging mindful tayo sa lahat ng bagay, di ba? Tama. Kasi may mga tao talagang sobrang Sorry sensitive. guys, gutom na ako eh. Kanina pa namin naantay ito niya, ni Gail eh. Salit. Paano mo hinahandle yung mga taong kahit wala ka namang ginagawa, sinisiraan ka pa rin? Perfect question. Sa akin, oo, natitake ko siya personally. Masakit para sa akin. Pero, bashers are bashers. Nandyan sila para mas patatagin tayo.
Kaya, kailangan guys, matatag talaga loob mo sa mga ganyan. And, Sige. For the kain yung Gail. gutom na talaga kami. Gutom talaga And, ito kami. pa. Kasi yung bashes na yan, hindi kayo yung makakapagpapera sa amin. Ay, hindi pala. Hindi kayo yung makakapagpera. Kami yung magkakapera. Tandaan niyo yun. Anong pinaka-hate mong subject nung nag-aaral ka pa? Math. Totoo, hirap. Kasi, lalo na pagbalik ka klase ka, na sobrang daldal. Oo. Tapos ano ka sa mga task nyo. Tapos, may ganito ganyan, may ganito ganyan. Makakainis. Tapos, wala ka bang oo? Hindi ka ba nakikinig? Nag-aaral ka ba talaga? Tapos, meron pa akong kwento. Kasi, when I was in high school, nakakatawa kasi, yung lalaki na yun, nang sa akin, nang naligaw. Tapos, ako naman nun, parang, hindi ko siya type. And wala akong oras makipaglandian nun. So, sabi niya sa akin, Gil, pwede ba akong ano ba yan? Ano ba yan? Pwede ba akong makikopya? Sabi ko, hindi pwede kasi ganito, ganyan. Lo. Kasi nga, magkaiba dapat ng answer. Kasi not po yun eh. Para sa graduation na yun eh. So, bawal talaga. Pag nakita kami, edi ako din bagsak and qualify na. Totoo. So, inano ko talagang itlog mo. Go. Tapos yun, sabi ko, bawal. Tapos nagalit siya sa akin kasi daw, feeling maganda daw ako. Grabe. Tapos hindi ko daw siya pinapasunod. Tapos, hindi naman siguro ito nakikita. Hindi. Tapos yun, parang, nagalit siya sa part niya, hindi siya pinapasunod. Kasi pinapakopya kasi nga, puro naman siya pagwapo, hindi naman siya gwapo. Yun lang. Ikaw? Ako biology saka chemistry. Pero na-excuse ako doon. Exempted ako sa exam. Kasi? Doon na naman ako nakainggitan. Kasi daw? Ano daw kasi, may plus points na daw kasi ako. Kaya hindi ako nakasali sa exam. So, ang hirap ng exam, promise. Plus point like what? Chemistry, alam niyo naman chemistry, daming ano-ano yan. Mga code pa. Plus points like, what do you mean? Yung mga chemicals, gano'n. Tapos yung periodical table. Pinakabisado talaga yun, girl. Pikon na ako doon. Nakabisado mo yan? Hindi. Hanggang gumraduate ako, hindi ko kaya. Kabisaduhin talaga. Ako naman, pag sa nursing, pinaka-hate ko is yung part ng ulo, lahat ng ugat ng ulo, kailangan kabisaduhin, pinaka-hate sa lahat. Ayun lang. Next question. Okay. Naranasan mo na bang masaktan dahil sa crush mo? Oo. Betray. Kasi, may crush ako dati. Tapos, sinasabi ko lang sa kanya na nagkakagusto ko sa tao na to, ganito, ganyan. Tapos, ilang months or ilang weeks, bigla na lang na, sila na. Wala. Tapos, hindi man lang siya nag-sorry sa akin, or what? Grabe yun. Ako naman, naging tulay ako nung crush ko sa kanong best friend ko na maging sila. Sakit. Kasi alam naman lang crush ko yun, tapos ganun nangyari nung high school. Bakit ka naging tulay? Nasabihin ni, nung crush ko na, tulungan mo naman ako sa kanya, galit na naman sa akin, ganyan. So ako kasi, pakitang gilas na kasi crush ko, gagawin ko naman. Diba? Sakit yun. Ano nangyari? Naging sila. Sakit. Ilang taon ka nun ate? 4th year high school. May nami-miss ka ba ngayon? Sino? Yung jowa ko. Kasi, kahit magami kaming misunderstanding, love na love ko yun. Kahit sino pa yung madaming pogi dito.
Pero, love na love ko yung jowa ko doon kaya pagkakaya. Gusto ko na siya na talaga. Ako din. Kasi, like, sa mga panahon kasi na need ko talaga ng tao, siya yung nandun. Yun ako nandun. Ano na-miss mo? At bakit? Yung asawa ko, di ba? Hindi na jowa yun, asawa na yun. Kasi? Iba kasi yung pinaramdam niyang pagmamahal talaga. Kahit ano lang kami, first week pa lang, saka nung nandiligaw siya. Hindi ko naranasan yun sa mga exes ko na itrato ko ng ganun talaga. Kaya sobrang thankful ako na binigay siya ni God. Tapos, bihira lang din na tinatanggap niya yung may mga anak. Oo, totoo. Pati family niya. Kaya, thank you, Allen. Love you. I love you, babe. I miss you. Nakakamiss. His name is Jem Pakizan. Diba? Tama bang ma-inlove sa ex ng tropa mo? Hindi. Kasi disrespectful yun eh. Totoo. Kaya nga merong mga ano eh, girl code, gano'n, diba? Alam niyo naman na ex yun ng tropa mo. Ba't mo pa dyan yung jowa? At saka, respeto na lang. Ano yun? Pasapasahan. Pagtapos sinuka ng isa, pupulutin mo. Ano? Ang pangit lang ng pag ano, diba? So, we need to be mature enough to handle those kind of stuff. And, alam mo yun, like, hindi natin assure ha, pero kasi we can predict those kind of things. Kasi magkakagusto talaga. Pero, sasabi ko lang is, sana maging mindful po kayo bago kayo mag-jowa ng ex ng kaibigan nyo. Kasi, imagine ha, sinasama yan sa tuwing maalis kayo, tropa mo pa yun, di ba? Totoo. Tapos, syempre, kahit yung girl hindi nire-respeto yung boy, ikaw na lang mismo umayaw at rumespeto sa kaibigan. Diba? Ayaw mo tinanong? Nangyari kasi sa akin yun. Kasi ka dito, baka hindi ka maganda. Paano? Ang circle of friends namin, 5. Sa 5 yon, kaming 3, naging jowa namin iisa. Oo, kasi feeling, gwapo. Yun pala ako, pinagpustahan lang. Ewan ko lang yung 2. 2 lang yung hindi Pero walang na jowa nangyayari sa sa amin. inyo? Wala. Okay. Okay, next question. Dito sa The House of Co-Love Season 7, kaninong love team ka kinikilig? Wala, kasi sorry ha, pero yung love team kasi nila parang pang bata eh. Hindi yung masasabi mo, ito magkikip to or what. Wala. Pero hindi ko naman sa siniship, pero ang nakikitaan ko na potential na magbuboom si Ate Kate, at saka si Kuya Red. Totoo. Pero magkaibigan lang po sila. Close na close. And guys, it's very nice to be part of their circle of friends because they were gonna give you some advices. They were gonna Totoo. help you to improve and grow and to be better as a content creator. So yes. Kaya mo ba mag-handle ng long distance relationship? Oo. Long distance relationship kami ng jowa ko. Hanggang magpa 1 year na. O diba? Ako kasi parang gano'n na rin naman yung nangyayari ngayon. Kasi nandito ako sa loob. Tapos, baka by April, sumampa na siya ng barko. Di LDR pa lalo. Nung nakaraan nga, nagka-video call kami. Pinakitaan niya ako ng ticket talaga. Fake ticket. Napaiyak niya ako. Alam mo, yung jowa ko seaman din kasi. Oh. So, parang yung self ko, nire-ready ko sa lahat ng bagay na ganyan. And guys, namimiss ko na siya. And, alam nyo, pag LDR kasi kayo, pinaka the best way lang. Maging consistent lang kayo. Magiging mature lang kayo. Pag may problema, pag-uusapan. Okay? Pag-uusapan ang dapat pag-uusapan. Hindi yung bigla ka na lang nagalit kasi hindi ka nilambeng. Kasi walang oras. Ano yun? Wait lang, ako ata yun ah. Ano yan? 15 years old lang yung peg. We are old enough, grow up.
Totoo. You know guys, I'm 18 years old but I don't tolerate this kind of situation. Kasi pag may problema ako sa jowa, kasi sinasabi ko eh. Oo, dapat Ganun lang. true to Kung yourself. gusto mo hindi maging toxic yung relationship niyo, you need to know how to handle this kind of situation. You need to know how to open up with it. Kasi hindi na tayo bata, di ba? Totoo. And guys, ako nag-overthink din ako. Pero nag-overthink ako, sinasabi ko naman. Like, di nag-overthink ako, ganun. So, yun, pinag-uusapan na namin. And he also gave me assurance naman. Ikaw ba? Ano tanong ko? Ano tanong ko? LDR. Ayun nga. Kasi nandito naman ako sa loob. Parang gano'n na rin eh. Parang LDR na din. Pero, hindi mo naman kasi mafe-feel sa kanya na LDR kayo kasi lagi siyang naka-video call, naka-chat, binabantayan kanya sa live. Kaya ang sweet lang. Kahit na natutulog, naka-video call eh. Yan. Binuking na nga po. Kami naman, kasi content creator din yung jowa ko. Bibidyo ko lang kami gabi. Ako yung naka-adjust. Kasi PM shift siya eh. Sa umaga tulog siya. Kaya ako dapat matutulog na ako ng alaunan ng madaling araw. Hindi pa ako natutulog para may oras Tama. kami. Ganun lang bigayan lang. Yan. Next question. Pag tinanong ka ng crush mo kung sinong crush mo, anong sasabihin mo? Ikaw? Parang sagot ko lang din yan nung nakaraan. Nagtanong siya sino daw attractive dito sa The House of Collab Season 7. Eh di sagot ko, ikaw! Oo. Ano, kaya kang caption dun sa The House of Collab eh. Buti hindi nang siselos yung jowa magot doon sila. Hindi siya nagsiselos kasi alam niyang for work purposes lang naman lahat. Saka, sabi niya, ako naman yung mahal mo eh. Tiwala ako sa'yo, malaki tiwala ako. Diba? Yun yung maganda sa gano'n na may tiwala sa'yo kahit malayo kayo. Masakit ba na makita yung taong pinakawalan mo na masaya na sa piling ng iba? Oo. Lalo na pag nasinarga ako. I've tried that before. Na sobrang sakit niya. Nakikita ko siya na masaya siya sa iba. Pero wala, bumalik pa rin sa akin. Pero at the same time, mas okay na masaktan ka ng sobra na nandun na siya sa ibang tao. Kaya siya naman, na nandyan sa sayo, na kayong dalawa yung nasasaktan at nadudulog ka pa. Oo. Sa akin kasi nangyari yun. Hindi ko naman alam na pinagsabay nga kami. So, nung after 2 weeks na pinipilit kong mag-beg na ayusin namin yun sa amin, after the 2 weeks, piniplex na siya. Sobrang sakit na to the point na nagka-depression ako dahil doon. Na parang, bakit ako di naman ako pinlex ng ganun? So parang na-insecure ka dun sa babae. Oh. Then? Kaya, nitong year lang talaga ako nagkaroon ng healing stage ko. And thankful ako dun sa mga taong tumulong sa akin para mag-heal ako. Hanggang ngayon, nag-heal. Pero, Kaya ka nag-viral sa YouTube? Ay, Facebook? TikTok. Dahil sa kakapost ko ng mga stories, mga Bakit lang ito? kailangan ba na ma-inlove sa iba agad para maka-move on ka sa breakup? For me, hindi. Kasi, for me in my own perspective, umabot ako ng ilang months and umabot din ng years. Kasi, I need to totally move on before I love someone else. Kasi, masasaktan mo yung tao na yun. And, eto nasa healing process ka pa. And pumasok ka sa isang relasyon, eh, hindi mo naman kasiguraduhan na ikaw lang talaga. Totoo. Tapos, paano pag sinaktan ka na, doble, di ba? So, you need to put some time to yourself and to be, ilalove yourself mo muna yung, ilalove yourself mo para yung ilalove ko. yourself. Ano ba yun? Love yourself muna. I-love yourself. Love yourself muna kasi walang ibang tutulong sa'yo at walang ibang magmamahal at magtitiwala sa'yo kundi ikaw lang. Kahit gaano ka pa kaganda, kahit gaano ka pa ka-sexy or what, kahit ng mga artista, tayo pa ba kayang nandito lang sa mundo na parang pusa? Kaya nga. Diba? So, yun. Kailangan mo munang mabubuon bago ka ma-inlove sa ibang tao. Ikaw ba? Ako naman, kasi lagi kong sinusunod yung 3-month rule na parang on that 3 months,
sige, antayin natin kung babalik pa, kung may mangyayari pa. But after that 3 months at wala na talaga, tama na. Mag-heal ka na kasi sobrang sakit din yun eh. Alam niyo ako, yung jowa ko na yan, naghiwalay kami niyan before. And, bilang ako, hindi ako easily kasi in love ako dyan sa jowa ko. Sobra. Last ba ako niyan. Kasi ayaw kong iwan. Pero ngayon, nagbago na siya. Love na niya ako. As in, sobra. Dati kasi sobrang complicated. Pero wala siyang anak, wala siya lahat ha. Wala siyang asawa or what. Ano lang, naging complicated, naging toxic kasi hindi pa siya ready to mag-commit. Yun. And, nung nagbalikan kami, after 2 months, nagbalikan kami. Naghiwalay kami October, bumalik siya. Naghiwalay kami August, bumalik siya October 3. So, yun. Yun lang. Dumating ka na ba sa punto na halos ayaw mo nang matapos yung araw kasi kasama mo siya? Oo. Lungkot. Lalo na pag, alam mo ngayong araw lang kayo magkasama, Oo. so uwi ka na lang sa inyo. Kulang na nga lang patirahin sa bahay. Ang gawa ko, pag pinapapunta niya ako sa kanila, 5 days ako. Minsan 1 week. Jug-jug malala. Wait lang, kalma. Kalmahan nyo, guys. Na-miss ko na yun. Tapos? So, gaano kasakit maging option lang? I tried that. Pero kasalanan kasi natin, bakit kasi tayo nagpapadalagan? Pag ayaw nyo kasi maging option, tapos feel nyo na hindi siya worth it. Na, alam nyo yun na, hindi siya worth it, bigyan ng oras, or what. Lumalayo na kayo. Kasi Parang bakit? ano yun eh. Kasi pag hindi kayo lalayo, ikaw lang din ang masasaktan sa halo. Ate, yung egg mo talaga, ate. Ano ko na egg? Ano ko na egg? So, yun. Masakit siya, 100%. Ikaw ba? Yan nangyari kasi sa akin. Yung etong ex ko nga. Parang ganun nga yung nangyari sa akin. Parang naging option lang niya ako. Kapag hindi sila magkasama ng isa. Pag magkasama sila, option din yung isa. Parang ang hirap kasi na, paano mo napagsabay? Ang galing mo, time management. Hindi ka pa naka-move on, no? Gigil pa siya, oh. Hindi. Nakakaano lang kasi na binigay mo naman lahat sa kanya, minahal mo naman siya, sinuportahan mo siya sa gusto niya. Parang, bakit? Anong problema sa akin para suklian mo ko ng ganun? Ayun lang. Diba? Tapos, sinitch ite na ang ate, tapos kinukonsente yung kapatid. Kasi Yeah. nangihiram din ng pera. Totoo. Sinitch ite. Sinetch. Sinitch ite. Mag-drop tayo ng gifts dyan para, ay, hindi pala to TikTok. Joke lang. So, sige. Ay, Diyos ko. Okay, last 2 questions tayo. Kasi ako yung pabusog na talaga. Anong mapapayo mo sa sarili mo ngayon sa lahat ng napagdaanan mo? I'm so proud of yourself kasi ang dami mo napagdaanan sa buhay na feel mo hindi mo na kaya pero kinakaya mo. Totoo. Ako din ganun. Kasi parang naging strong ako sa lahat ng napagdaanan ko kahit sobrang sakit pa yan, kahit pa nagkaroon ako ng attempt na magpakamatay. Parang iniisip ko na lang, kung kinaya ng iba, kaya ko din. Kasi, biruin mo. Ang dami ko napagdaanan. Walang nanay, walang tatay. Ako nagpaaral sa sarili ko. Pero look at me now, saan na ako? Diba? Malayo pa tayo. Pero malayo na tayo. Totoo. Kaya, dapat yung pagkatiwalaan ng sarili mo. Kasi pag kayo hindi nyo pinagkakatiwalaan sa mismong sarili nyo, walang mangyayari sa inyo. So, last question for the day. Sa palagay mo, ano ang pinaka-importante sa isang relationship? Huwag magsinungaling.
makontento. Communication. Totoo yun. Sa akin naman, number 1 talaga communication. Tapos, hindi basta loyal, faithful ka dapat. Saka, trust your partner. Kasi, doon lang naman yan papunta lahat eh. Kung magagawa mo yung tatlo na yan, ang ganda ng relationship, walang toxic relationship na mangyayari talaga. Diba? Diba? For the last question na yon guys. Kaya, comment nyo dyan kung anong gusto nyong gawin namin next video. And, malay nyo, si Gail ulit ang kasama ko or other sisis na. So, that's it for Baka si now. Kuya Ray na yung kasama mo. Ay! Oh, Nadulas? kung gusto nyo, si Ryan Tanyada, mukbang vlog. Tapos may pasubok-subok. Ay! Ha? Wait long. Walang ganun. Ay, wala pala. So, that's it for now. And don't forget to Like, share, share, comment, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para palagi kayong updated. updated. Bye!